Hello mga ka-popcorn, welcome to GYP. Kakatapos ko lang maglaba naalala ko meron pala akong trabaho. So eto na nga, gusto kong i-remind muna lahat ulit 'no, kasi kailangan i-remind kayo. Kasi minsan, merong mga mema sa comment section 'no. Eto pong channel na ito ay exclusively for showbiz updates, trending topics, and current issues. Yan ang mga tinatakal namin dito. Huwag po kayong maghanap ng iba, hindi po 'to cooking show. At saka commentary po ito, meron po talagang segment na magkokomento kami sa mga bagay-bagay, and since I am hired, I work for this channel, yung komento ko po yung masusunod, hindi sa inyo. So panoorin natin 'tong video ni Mommy Oni. Ito ay ano, napadaan 'to sa wall ko at it turns out I have a lot to say about this one. So panoorin natin. Ko na nakatira sa bahay ko. Ang dami na agad sinasabi na wala daw kaming bonding ng anak ko. Kahit meron. Hindi ko lang talaga nilalapitan si Tyronia kasi ang usapan namin ni Ate Marie ay sabi ni Mami gusto daw niya lahat ng oras si Tyronia sa kanya na muna. Kasi sandali lang siya dito eh. So hindi ako nakikiagaw. At nalaman ko din kay Tyronia na pinagbabawalan siya ng lola niya, ng nanay ko, na pumunta si Tyronia sa kwarto namin dahil nandun nga daw si Vince. Ayaw niya nang lumalapit si Tyronia kay Vince. Sa kanya daw hindi pwede at hindi pwedeng yakap-yakap na yan. Hindi ko na alam pero parang naramdaman ko na iba kasi yung pagsuporta bilang nanay sa pakikialam. Ganun yung nakikita ko. Naguguluhan ako pero ganun ko siya nakikita ngayon. Alam kong hindi talaga maiintindihan ni Mami kung ano yung nature ng trabaho namin. Dahil pinili namin na ganito ang maging trabaho namin. Hindi kasi kami corporate or hospital setting na pwede niyang sabihin sa amin na ibaba mo yung telepono, unahin mo yung anak mo. Ako muna kausapin mo. Saglit lang, bigyan mo ako ng ganitong minuto. Hindi ko naman pwedeng gawin sa kanya na kapag video call ko siya, pag may pasyente na siya, nakukuha na ng dugo, hindi ko pwedeng sabihin sa kanya, Ma, wag mo munang kunang dugo yan, ako muna kausapin mo, unahin mo ako, anak mo ko. Simula't simula pag topic ko si Mommy Oni sa kanyang mga shenanigans sa kanyang shenanigans? Ano ibig sabihin nun? Pag tinatopic ko si Mommy Oni, hindi ako talaga against her kasi meron siyang mga point of views na gusto ko. Gusto ko si Mommy Oni sa mga trip niya sa buhay. Yung iba lang hindi lahat. Etong episode niya na 'to ay medyo magbibigay lang ako ng konting komento against this kasi, yung buhay nila as a content creator, 'di naman kasi natin puwede lahat isiwalat sa publiko. The fact na itong si Mommy Oni ang dami na niyang bashers to begin with at, bibihira lang siya nakakahanap ng kakampi sa mga viewers. Dito sa pinakita nila dito is parang wala ng privacy. Wala na silang privacy, the fact na pati mommy niya, yung mga komento niya sa mommy niya, yung kanyang mga hinanakit sa mommy niya, sinisiwalat niya sa social media, which is parang medyo hindi na tama ito 'no. May mga bagay kasi na okay isiwalat sa social media, sabihin na natin na reality show yung ginagawa ng Toro family. Pero kasi ito ay nalalagay niya sa kahihiyan yung kanyang mommy. So parang leave something for your privacy. Like for example, itong nanay mo, medyo i-out mo na sa ganitong, reality show. Mas preferred natin na maging pribado ito dahil parang respeto na rin ito sa ating magulang. Respeto na rin niya sa kanyang nanay. Kasi parang yung mga problema na dapat behind closed doors lang ay naisisiwalat sa publiko na the fact na alam naman natin na hindi lahat ay kaibigan ni Mommy Oni 'no, pagdating sa mga komento at napakadami niyang bashers. So, definitely at most likely dito sa ginawa niyang 'to, marami na namang masisilip ang mga bashers tungkol sa kanyang pag-uugali. So, siguro yung mga ganito 'no, parang medyo tiisin natin na 'wag na lang natin isiwalat sa social media kahit pa dito kumikita si Mommy Oni 'no, yung pagbibigay niya ng insights doon sa tunay na buhay, tunay na mga nangyayari sa buhay nila, meron pa rin dapat sila sa sarili nila. Hindi naman puwedeng, Diyos ko kulang na lang kasi 'no, pati yung pagsi-CR, 'di ba, ilagay mo na rin do'n. So meron siguro mga bagay na dapat itinatabi muna, na hindi muna pinapasilip sa publiko especially kung problema, with regards to your parents na dapat ina-out muna sila sa mga ganitong sitwasyon 'no. This is just for me,
Ito yung point of view ko with regards to this. Alam ko marami na naman magsasabi diyan, "Pakailan mo ba?" Pakailan mo din, komentary nga 'to, eh. Bayad ako dito kaya wala akong pake. Kung ano sabihin ko, opinyon ko yun at ito masusunod. So, ayun nga. So, sana yung mga ganito 'no, hindi na as if naman papanoorin ako ni Mommy Onyo, as if naman may susundin niya ako, pakinggan niya sa'kin. Kasi parang feeling ko, dahil nga masyado nilang pinapasilip yung buhay nila sa loob ng Toro House, eh, parang doon nagkakaroon ng pangba-bash sa kanila, which is siguro din prefer din nila yon dahil nga sabi nila good or bad publicity at ang mga detractors daw ang nagiging sanhi minsan kung bakit nagkakaroon ng views, which is correct naman. Pero kasi minsan 'di ba, hindi naman natin maano buntis si Mommy Oni, 'di ba? At, sensitive nga siya with the comments of the people around, 'di ba? Nag-ano nga siya, eh, actually nag-reaction video nga siya 'di ba, na parang ayaw niyang patulan pero napilitan siya dahil napipiko na nga siya sa mga sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya at hindi lang sa kanya pati na rin kay Tyronia. Now, mapunta tayo dun sa sinasabi niya na yung mommy daw niya masyadong nakikialam sa pagpapalaki kay Tyronia. Siguro talaga yung mommy niya, eh, may ugali lang talaga na pagiging conservative. Like, yung tungkol kay Vince, ano, siguro mas mainam dun mag-usap na lang sila ng mommy niya, 'no, na i-open up kung bakit gano'n. Kung bakit gano'n na sabihin niya siguro sa mommy niya na mas mainam na maging close si Tyronia kay Vince dahil yun ang magiging tatay niya. 'Di ba? Dahil nga bumubuo na sila ng panibagong pamilya ni Vince. And secondly, may mga nanay kasi talagang ganyan. Hindi naman yung mga lumang tao kasi talaga iba talaga ang ugali ng mga 'yan. So, minsan may mga ganyan din ugali yung mga elder sa family namin. So, parang naiintindihan ko yung side ng mommy ni Mommy Oni, 'di ba? Ano, eh, medyo iba yung point of view nila sa sobrang pagkakonserbatibo at siguro talaga nag-iingat lang sila. So, dun sa part na yon, eh, mas mainam talaga siguro na i-disclose niya yon sa mommy niya para hindi doon magsimula yung apoy, 'di ba? Kumbaga hindi na lumaki ito at ma-patch nila yung mga problema and issues between them kasi ano't ano pa man ay nanay niya pa rin yun. And siguro din, eh, nagiging oversensitive din ito si Mommy Oni dahil nga siya ay nagdadalang tao. Alam mo naman yung mga hormones. So, ayoko din naman masyado silang i-blame na magkapatid kasi it could be because yung nanay nila ay palagi nasa malayong lugar, 'di ba, nagtatrabaho sa abroad. So, possible na kaya din sila gano'n is dahil naglo sila sa care at sa presensya ng kanilang nanay kaya din nagkakagano'n sila. But then kasi ang hindi maganda dito ay hindi mo na siguro kailangan isiwalat itong mga ganitong bagay kung talagang may katotohanan nito lahat 'no. Hindi kagaya ng sinasabi nila na scripted nga daw ito nangyayari sa Toro Fam. Pero kung totoo man na nangyayari ito, sana hindi na lang nila bino-broadcast. Kasi ano 'to, eh, problemang pamilya, internal at, nanay yung involved dito. So, ako ang tingin ko dito is parang miscommunication first and foremost, parang hindi pa nila talaga kilala ang isa't isa kahit na nanay nila yun at kahit anak sila, eh, parang dahil nga sa mas marami yung panahon na ginugol nila na magkalayo sila, ay hindi nila kilala ang isa't isa kaya din nagkakaroon ng misunderstandings. At medyo hindi ko rin nagustuhan kay Mommy Oni yung nabulyawan niya si Tyronia just because excited si Tyronia na ipagmalaki sa mommy niya na nakakuha siya ng medal. Imagine that, ikaw bata ka, excited ka na may i-show ka sa mommy mo dahil parang regalo mo na sa kanya yun. 'Di ba? Tapos biglang hindi yung ine-expect mo na reaksyon yung makukuha mo, 'di ba? Hindi yung parang natuwa, nagalit pa nga, sinigawan ka pa, nabulyawan ka pa, 'di ba? So parang masakit yun sa bata.